Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating pinakabagong video. At pag-uusapan natin itong balita na kung saan ay itinalaga itong si Mr. Nawat bilang National Director ng Miss Universe Organization. At ating pag-uusapan ano nga ba ang maging implication or ano ang maging epekto nito sa mga kandidata na ating ipinapadala dito sa nasabing beauty pageant. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At pinalita nga po kahapon na itong si Mr. Nawat, itong businessman ay binili na or meron na siyang share dito sa Miss Universe Organization. At in fact ay tinalaga na nga siya bilang National Director ng nasabing organization. So marami ngayon sa mga Pinoy ang hindi maiiwasan na mangamba sa balitang ito dahil alam naman po natin itong mga taong ito ay ayaw talaga sa mga Pinay na makokoronahan dito sa mga nasabing beauty pageant. So marami ang nangangamba na baka tayo ay mangungulelat na naman. Okay, so ano ba yung ating maging reaksyon sa balitang ito? Kasi napabalita nga rin na itong si Anja Crotatip ay kakasuhan siya dahil dito sa maling impormasyon or false information ng pagbenta ng franchise ng Miss Universe. So meron ngayon siyang penalty mga kapolitika na 7 million pesos or 4 million baht yung currency ng Thailand. So sabi ng mga Pinoy ay nawala na daw yung kinang or yung prestige ng Miss Universe, unlike dati talaga na yung mga desisyon ay base sa mga nakikita ng mga judges during preliminary at the same time sa final. So kakaiba na po ngayon dahil itong si Mr. Nawat, siya na ang magpipinpoint kung sino yung gusto niya na papasok sa top 5, sa top 10 at the same time yung winner. So sila na mismo ang nagpipinpoint at nagde-decide, hindi na po yung mga judges, kasi yung mga judges ang sabi ay clown na lang talaga sila or props na lang dito sa kanilang beauty pageant. Yung organization mismo ay ang magde-decide. So halimbawa pagbebentahin nila ng kung ano-ano, mag-online selling or mag-live selling itong mga kandidata. So sila na mga kapolitika ang mamamahala dito sa beauty contest. So ang sabi ng mga netizen ay dapat daw na ibalik na talaga sa American ang pagmamayari nitong franchise ng MU organization, which is agree naman ako. Pero itong pangamba na baka malaglag ang Pilipinas, sa tingin ko naman ay depende po yun sa maging laro ng ating kandidata. Kasi balikan na lang natin po yung nangyari kay CJ Opiasa na kung saan is talagang nilaro niya itong si Mr. Nawat at pinakita niya yung paging genuine niya, yung kanyang intensyon dito sa pagsalinga ng Miss Grand International, na kung saan is nagustuhan ni Mr. Nawat yung kanyang ugali. Although hindi man natin nasungkit yung corona ng Miss Grand, ay at least maganda yung placement natin. So bottom line is alam na po natin kung paano laruin itong si Mr. Nawat. So yun po ang advantage. Pero ang disadvantage naman po, dahil nga sa mga issue at kontrobersiya, yung mga iskandalo at laging pinag-usapan trending at laging talk of the town itong si Mr. Nawat, kasi yun naman ang kanyang gusto, lagi siyang napag-uusapan at lagi siyang kinakailangan na andun siya sa eksena at hindi tuloy maiwasan ng ibang bansa or ng ibang kandidata na magtampo dito kay Nawat. So in fact yung ibang mga kandidata or mga national director is nagre-resign sila at nakipaghiwalay na dito kay Nawat. At hindi naman lingid sa ating kalam yung nangyari sa Miss Grand at doon sa Indonesia, sa national director ng India. So napakaraming mga ganap. So ito kasi yung disadvantage pag meron kang favoritism at yung kahilingan ng isa ay hindi mo nagustuhan. So yun po ang hindi maganda dito sa mga patakaran rin ni Mr. Nawat. Unlike talaga sa dati na Miss Universe na yung mga judges talaga yung fully nagde-decide sa mga winners. So ngayon is iba na po, which is ito nga yung nilinaw ni Mr. Nawat na organization na mismo ang nagde-decide, kasi depende ko yan kung may hatak sila sa masa, like malakas ang kanilang pagla-live selling. So yun po ang maging basihan
na ngayon, kasi si Mr. Nawat ang gusto niya po is business talaga. Itong ginawa na lang negosyo itong beauty contest. So hindi na siya ganoon ka prestigious na dati ang mga winners ay ginagawang reyna talaga dito sa Miss Universe. So again, yung aking magiging reaction or aking maiko-comment dito ay kung alam lang ng ating kandidata paano laruin itong si Mr. Nawat at magugustuhan siya doon sa competition ay hindi malabo na magandang placement, siguro hindi tayo makukuha ng corona, which is malabo naman talagang mangyari yun kasi nga ayaw nila sa mga Pinoy, but at least maganda yung placement natin. At isa rin po dyan sa mga halimbawa ay itong nangyari kay Chelsea Manalo dahil nagustuhan siya ng organization. Ngayon ay nag-enjoy siya kasama yung mga Continental Queens dito sa Thailand. So yun po, at least ay meron pa rin naman tayong placement dahil nga ang mga Pinoy ay isa sa pinakamalaking market ng mga beauty pageant, which is ang mga Pinoy is mahilig nga sa mga beauty contest. So hindi pwedeng tayo ay mawawala sa sirkulasyon ng kanilang business. Okay, so yun po yun ang aking masasabi at yung aking personal na pananaw dito sa mga nangyayari. So para sa akin, wala pong dapat tayong ikabahala as long as magaling magdala at maglaro ang ating kandidata, ay alam natin na maganda ang placement na ibibigay ni Nawat para sa Pilipinas. Agree po ba kayo sa aking opinion? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.